Madaling araw pa lamang, si Mang Cardo ay nagigising na sa kanyang lumang kama, na hindi na halos makapagbigay ng ginhawa sa kanyang pagod na katawan. Sa loob ng maliit nilang bahay sa Tondo, maririnig ang mahinang ingay ng kanyang asawa at anak na nag-aayos ng kanilang sarili sa pagtulog. Bumangon siya, nag-inat, at nagdasal ng tahimik bago simulan ng araw. Habang inihahanda niya ang kanyang mga gamit sa pagluluto, naririnig niya ang mahinang hikbi ng kanyang asawang si Lorna, mula sa kabilang sulok ng kanilang isang kwartong tahanan. Lumapit siya dito, hinaplos ang kanyang buhok, at nagtanong, "Anong problema, mahal?" "Hindi ko alam kung sapat ang kikitain mo ngayon para sa gamot ni Junior," mahinang sagot ni Lorna. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang boses. "Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Magiging masarap ang pares ngayon, ramdam ko," sagot ni Mang Cardo, pilit na ngumiti upang bigyan ng lakas ng loob ang asawa. Sa kanyang isipan, ang pang-araw-araw na hamon ng buhay ay laging nandyan, ngunit ang pananalig at pagsisikap ang kanilang sandata. Nagpatuloy si Mang Cardo sa paghahanda ng kanyang pares overload. Naglalagay siya ng karne sa kumukulong sabaw, habang ang amoy ng bawang at sibuyas ay unti-unting pumupuno sa hangin. "Kailangan kong magbenta ng mas marami ngayon," bulong niya sa sarili habang maingat na tinatansya ang dami ng rekado. Paglabas niya ng bahay, itinulak niya ang kanyang kariton sa madilim pa ring mga kalye. Ang kalampag ng kariton sa sementadong daan ay tila nagsisilbing paalala ng kanyang mabigat na dalahin. Sa kanyang paglalakad, pinagmamasdan niya ang paligid, ang mga taong tulad niya na maagang nagigising para magtrabaho. Sa sulok kung saan siya madalas tumigil, isa-isang dumating ang kanyang mga suki. Si Aling Nena, na nagtitinda ng sigarilyo sa tabi ng kanyang pwesto, ang unang bumati sa kanya. "Cardo, mukhang masarap ang timpla mo ngayon ah." "Oo Nena, binago ko ng konti ang rekado." "Subukan mo," sagot ni Mang Cardo, habang naghahain ng isang mangkok ng pares sa kanyang matagal ng kaibigan. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa buhay-buhay. "Cardo, paano ba yan? Tumataas na naman ang presyo ng bilihin." "Ramdam mo ba?" tanong ni Aling Nena, habang sinisimot ang sabaw sa kanyang mangkok. "Oo nga eh. Pero, tulad ng sabi ko sa asawa ko, kailangan lang natin magtiyaga at manalig." "May awa ang Diyos," sagot niya, pilit itinatago ang kanyang pag-aalala sa boses. Sa kanilang palitan ng kwento at suporta sa isa't isa, dahan-daang lumiliwanag ang umaga. Ang pag-uusap na puno ng pag-asa at pag-unawa ay nagbibigay lakas kay Mang Cardo na harapin ang araw na may bagong sigla, kahit pa man sa loob-loob niya, may kirot ng kawalan ng katiyakan sa bawat araw na darating. Habang umuusad ang araw, hindi naging kasing sigla ng inaasahan ni Mang Cardo ang benta. Paminsan-minsan, may tumitigil upang bumili ng pares, ngunit hindi ito tulad ng dati na halos hindi siya magkaroon ng panahon upang magpahinga dahil sa dami ng kanyang mga suki. Napansin ni Aling Nena ang tila pag-aalala sa mukha ni Mang Cardo habang pinagmamasdan ang kanyang kariton na puno pa rin ng pares. Lumapit siya dito, dala ang kanyang kape, at sinubukang magbigay ng kaunting ginhawa. "Cardo, medyo mahina ang benta ngayon ha?" tanong niya, ang boses ay mayroong pag-aalala. Tumango si Mang Cardo, pilit pinapanatili ang kanyang ngiti. "Oo Nena, ewan ko ba, baka hindi lang masarap ang timpla ko ngayon, o baka marami lang ang hindi gutom," sagot niya, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang may iba pang mga dahilan, marahil ang tumataas na presyo ng bilihin o ang mga pagbabago sa ekonomiya na unti-unting nakakaapekto sa budget ng mga tao. "Alam mo Cardo, minsan ganyan talaga ang negosyo, may mga araw na maraming benta, may mga araw na kakaunti. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa," payo ni Aling Nena, habang hinihigop ang kanyang kape. "Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa Nena. Nag-aalala lang ako para sa anak ko, at syempre, sa kalusugan ni Lorna," tugon ni Mang Cardo. "Pero tama ka, kasama ito sa buhay ng isang negosyante. Kailangan lang talaga ng tiyaga." Habang nag-uusap sila, dumaan si Mang Rolly, isa ring matagal ng suki ni Mang Cardo. Napansin niya ang malungkot na itsura ng dalawa at naisipan na magbigay ng suporta. "Cardo, alam mo bang kahit paano, kahit mahina ang benta, bumabalik pa rin kami dahil sa lasa ng pares mo at sa kabaitan mo. Hindi lang naman pares ang hinahanap namin dito, kundi pati na rin ang mainit mong pagtanggap sa amin." Natigilan si Mang Cardo at napasaya ang kanyang puso sa sinabi ni Mang Rolly. "Salamat Rolly, malaking bagay yan para sa akin.
Minsan, nakakalimutan ko na hindi lang pala benta ang mahalaga, kundi pati na rin ang koneksyon natin sa isa't isa. Sa pagtatapos ng araw, bagaman hindi kasing dami ng inaasahan ng kinita, umuwi si Mang Cardo na may bagong pag-unawa at determinasyon. Naisip niya na sa susunod na araw, maghahanda siya ng mas maaga, susubukan na naman ang bagong timpla, at lalo pang pag-iigihan ang pagluluto. Ang kanyang pamilya, ang kanyang komunidad, at ang kanyang pananampalataya ang magbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang hamon na darating pa. Si Mang Cardo ay nagtutulak ng kanyang kariton pauwi sa ilalim ng mahinang ilaw ng mga poste. Ang kalangitan ay maulap at tila nagbabadya ng isang malakas na ulan. Habang binabaybay niya ang pamilyar na daan, napansin niya ang isang maliit na nilalang sa gilid ng kalsada, nakaupo at tila hirap na hirap. Habang papalapit siya, unti-unting lumilinaw ang anyo ng nilalang, hindi ito isang karaniwang bata, kundi isang duwende. Ang duwende ay nakasuot ng lumang tela na tila galing pa sa ibang panahon, at ang kanyang malamlam na mga mata ay tumingin kay Mang Cardo na may pagod at kalungkutan. "Magandang gabi po, mukhang pagod na pagod kayo ah," sambit ni Mang Cardo sa mahinahong tono, iniisip kung paano nakarating ang isang nilalang na tulad nito sa gitna ng tondo. Ang duwende, na nagpakilalang si Pagsikapan, ay sumagot na may bahid ng panghihina, "Oo, matagal na akong naglalakbay. Nahirapan akong makahanap ng matutuluyan sa syudad na ito." Nag-aalangan man sa simula, hindi napigilan ni Mang Cardo ang kanyang likas na kabaitan. "Kung gusto niyo po, may natitira pa akong kaunting pares sa aking kariton. Marahil, makakatulong ito para maibsan ang inyong pagod na katawan." Nagpasalamat si Pagsikapan at tinanggap ang alok na pagkain. Habang kumakain, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga buhay. Ibinahagi ni Mang Cardo ang kanyang araw-araw na pakikibaka bilang isang tindero, ang hirap sa pagtustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya, at ang kanyang pangarap na magkaroon ng mas maayos na buhay. Si Pagsikapan, sa kabilang banda, ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang paglalakbay mula sa kaharian ng mga duwende, isang lugar na puno ng mahika. "Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang taong handang magbigay ng tulong ng walang hinihinging kapalit," wika ni Pagsikapan. Ang kanyang boses ay may bahid ng paghanga at pasasalamat. "Nako, wala yon. Basta't may maitutulong ako, lalo na't kung pagkain lang naman ang pag-uusapan," sagot ni Mang Cardo, na may ngiti. "Sa hirap ng buhay, mas mainam na magtulungan na lang tayo." Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nakaramdam si Mang Cardo ng isang hindi pangkaraniwang koneksyon sa maliit na duwende. Ang simpleng gabi ng pag-uusap ay nagbigay sa kanya ng panibagong pananaw, na sa kabila ng kanyang mga pagsubok, may mga misteryosong bagay pa rin sa mundo na maaaring magdala ng pagbabago. "Pagsikapan, hindi ko alam kung paano kita matutulungan, pero kung may maaari pa akong magawa, sabihin mo lang," ani Mang Cardo habang inihahanda ang kanyang sarili na mag-alok ng mas malalim na tulong. Ang duwende, na ngayon ay bahagyang nakabawi sa kapaguran, ay tumingin kay Mang Cardo na may malalim na pagpapahalaga. "Mang Cardo, marahil hindi mo pa alam, ngunit sa pagtulong mo sa akin ngayong gabi, nagbukas ka ng isang pinto sa isang mundo na puno ng mga posibilidad hindi lamang para sa akin kundi pati na rin para sa iyo." Habang gumagabi, si Mang Cardo at si Pagsikapan ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Sa pagtatapos ng kanilang munting salo-salo, balot ng katahimikan, at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, naramdaman ni Mang Cardo ang isang kakaibang kapayapaan sa piling ng duwende. Si Pagsikapan, na ngayon ay nakatingin sa malayo, tila ba may malalim na iniisip, ay unti-unting inangat ang mukha at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mang Cardo. "Mang Cardo, bihira akong makatagpo ng tao na may busilak na puso sa mga nilalang na tulad ko. Ang iyong kabutihang loob ngayong gabi ay hindi pangkaraniwan at nararapat lamang na mabigyan ng angkop na gantimpala." Napakunot noo si Mang Cardo, hindi lubos maisip kung anong uri ng gantimpala ang maaring ibigay ng isang duwende. "Gantimpala, Pagsikapan. Hindi ko naman ginawa ang pagtulong kanina para sa anumang kapalit," ngumiti si Pagsikapan. "Alam ko, at doon nagmumula ang tunay na kagandahan ng iyong gawa. Pero may nais akong ipakita sa iyo, isang lugar na puno ng mahika, kung saan maaari kang matuto ng mga lihim na maaaring magbago ng iyong buhay at kapalaran." Napaisip si Mang Cardo. Ang ideya ng isang mahikang makakapagpabago ng kapalaran ay tila bagay sa mga kwentong pambata, hindi sa isang katulad niyang matagal nang binugbog ng realidad ng buhay. Mahika.
Totoo ba yan, Pagsikapan? At paano naman ang aking pamilya habang wala ako? Tinitiyak ko sa iyo, Mang Cardo, na ang iyong paglalakbay ay magiging mabilis. Ang oras sa kaharian ng mga duwende ay naiiba kumpara sa inyong mundo. Ang ilang oras doon ay tila ilang minuto lamang dito. Walang dapat ipag-alala, paliwanag ni Pagsikapan na may nakakahimok na kumpiyansa. Ang isipan ni Mang Cardo ay naglalaban sa pagitan ng kuryosidad at pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabing ito na ang pagkakataong hinahanap niya, ang pagkakataong mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Kung ganon, Pagsikapan, ipakita mo sa akin ang kaharian ng mga duwende. Handa akong matuto, at kung maaari, magdala ng kaunting mahika sa aking buhay. Lumitaw ang ngiti sa mukha ni Pagsikapan, at sa kanyang mga mata ay sumilay ang isang mahiwagang ningning. Mabuti ang iyong pasya, Mang Cardo. Hayaan mong dalhin kita sa isang lugar na higit pa sa iyong mga pangarap. Sa puntong ito, nakaramdam si Mang Cardo ng isang malalim na pag-asa, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Samantalang si Pagsikapan, sa kanyang paghahanda na dalhin si Mang Cardo sa kanyang kaharian, ay nakaramdam ng labis na kasiyahan na makatulong sa isang tao na tunay na nararapat sa himalang kanyang iaalok. Sa kanilang pagtayo, handa na silang harapin ang mahiwagang paglalakbay na magbabago sa buhay ni Mang Cardo magpakailanman. Sa pagtanggap ni Mang Cardo sa alok ni Pagsikapan, nag-iba ang kapaligiran sa paligid nila. Ang gabi ay parang huminto, at ang hangin ay naging mas malamig at mas sariwa. Si Pagsikapan, na ngayon ay naglalakad ng may tiwala at autoridad, humawak sa braso ni Mang Cardo. Handa ka na ba sa ating paglalakbay, Mang Cardo? Ang susunod nating hakbang ay magdadala sa atin sa isang daigdig na hindi mo pa nakikita. Si Mang Cardo, isang bahagi ng kanyang isipan ay nagtataka pa rin kung ito ba ay panaginip. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at kaguluhan. Si Pagsikapan ay kumuha ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang kristal na tila nagliliwanag mula sa loob. Ito ang susi sa aming kaharian, paliwanag niya habang itinataas ang kristal sa hangin. Biglang lumitaw ang isang portal, isang malaking bilog na liwanag na nagpapakita ng iba't ibang kulay. Habang dumadaan sila sa portal, nakaramdam si Mang Cardo ng isang kakaibang sensasyon, parang ang kanyang katawan ay sabay na magaan at mabigat. Sa kabilang dako, naroon ang isang lupain na puno ng kakaibang mga halaman at hayop, mga ilog na kumikinang sa ilalim ng araw, at mga puno na tila umaabot sa kalangitan. Kamangha-mangha, bulong ni Mang Cardo, habang sinusubukan niyang isipin kung paano niya ito ikukwento sa kanyang pamilya. Si Pagsikapan, na ngayon ay lumilitaw na mas malakas at mas buhay na buhay sa loob ng kanyang sariling mundo, ay ngumiti. Ito ang aming tahanan, ang kaharian ng mga duwende. Dito, ang lahat ay may mahika, at ang mahika ay bahagi ng aming araw-araw na buhay. Habang naglalakad sila sa landas na napapalibutan ng lumilipad na mga ilaw at bulaklak na kumikinang, patuloy ang pag-usisa ni Mang Cardo. Paano naging ganito ang inyong mundo? Bakit ito nakatago mula sa aming mga mata? Si Pagsikapan, na may halong seryosong tono at pagmamalaki, ay sumagot, ang aming mundo ay itinatago upang maprotektahan ito mula sa mga hindi nakakaintindi ng kahalagahan ng mahika. Sa inyong mundo, ang mahika ay madalas na nakikita bilang pantasya o panganib, ngunit dito, ito ay kailangan para sa kalikasan at buhay. Sa kanilang paglalakad, dumaan sila sa isang ilog kung saan ang tubig ay tila bumubulong. Anong sinasabi ng ilog? Tanong ni Mang Cardo, na ngayon ay bukas na ang isip sa imposible. Sinabi nito na malugod kang tinatanggap dito, sagot ni Pagsikapan, at handa itong magbigay ng biyaya sa iyo, tulad ng iba pang nilalang dito. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at sa bawat hakbang, nadarama ni Mang Cardo ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi lang pisikal na pagbabago kundi isang pagbabago sa kanyang pananaw sa mundo at sa posibilidad ng mga bagay na dati niyang inakalang hindi totoo. Ang kanilang paglalakbay sa kaharian ng mga duwende ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay kundi isang paglalakbay sa puso at isipan, na nagbukas ng bagong mundo ng pag-asa at mga posibilidad para kay Mang Cardo. Nang tumuntong sila sa hardin ng mga himalang pampalasa, agad na nakaramdam si Mang Cardo ng isang kakaibang kapaligiran. Ang halimuyak ng hardin ay ibang-iba kumpara sa anumang naamoy niya noon, ang bango ay tila hinahaplos ang kanyang mga pandama, pinupuno ang hangin ng kakaibang lakas at sigla. Si Pagsikapan,
na may ngiti sa kanyang mukha, ay dahan-daang ipinakilala si Mang Cardo sa iba't ibang uri ng pampalasa. Ito ang silangan ng bughaw na luya, sabi niya habang kinukuha ang isang makintab na asul na luya. Ang luya na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng lasa kundi nagbibigay din ng kaaya-ayang init sa anumang sabaw. Habang tinatanggap ni Mang Cardo ang isang piraso ng luya, sinubukan niyang amuyin ito, at agad niyang naramdaman ang int na kumalat sa kanyang mga daliri. Tiyak na magugustuhan ito ng mga customer ko, bulong niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at iniharap naman sa kanya ni Pagsikapan ang isang hanay ng mga kakaibang dahon na kulay gintong dilaw. Ito naman ang golden coriander, na nagdadala ng pambihirang tamis at aroma, lalo na kapag inihalo sa sabaw ng karne. Si Mang Cardo, na ngayon ay tila isang bata na sabik matuto ng mga bagong bagay, ay patuloy na nakikinig habang ipinaliliwanag ni Pagsikapan ang bawat halaman. Ang bawat pampalasa ay tila may sariling kwento at kapangyarihan, mula sa pulang sibuyas ng apoy na nag-aalab hindi lamang sa kulay kundi pati na rin sa kakayahang magdagdag ng zinc sa anumang ulam, hanggang sa berdeng mint na may kakayahang mag-refresh ng anumang lasa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad sa hardin, tumigil si Pagsikapan sa harap ng isang mataas na halaman na may makukulay na bunga. Ito naman ay ang mga tinikling peppers, sabi niya habang pinipitas ang isa at iniaabot kay Mang Cardo. Ang mga sili na ito ay may natatanging kakayahan na magbigay ng init sa anumang ulam nang hindi nawawala ang orihinal na lasa ng pagkain. Habang iniikot ni Mang Cardo ang maliit na sili sa kanyang palad, bahagya siyang nangingiti sa pag-iisip kung paano niya ito gagamitin sa kanyang mga pares, para magdagdag ng kaunting sipa na tiyak na magugustuhan ng mga masigasig na foodies sa Manila. Ang susunod, patuloy ni Pagsikapan, ay isang halaman na may mga dahon na kulay lila. Ang mga ito ay lavender thyme. Hindi lang ito pangkaraniwang thyme dahil may halong banayad na lasa at amoy ng lavender na nagpapakalma ng isip at katawan. Mainam ito para sa mga nais ng sudang na elemento sa kanilang pagkain. Napuno ng pagtataka ang mukha ni Mang Cardo, hindi lamang sa natatanging kombinasyon ng mga lasa kundi pati na rin sa potensyal na benepisyo sa kalusugan na maaari nitong idulot sa kanyang mga parokyana. Habang papalapit sila sa dulo ng hardin, napansin ni Mang Cardo ang isang maliit na bush na puno ng mga kumikinang na butil. At ito, Mang Cardo, ay ang Starlight Vanilla, wika ni Pagsikapan, na tila ba nagpapakita ng isang kayamanan. Ang mga butil nito ay maaaring gumawa ng anumang matamis na pagkain o inumin na maging mas nakakaengganyo, pinupuno ito ng lasa na tila nanggagaling direkta mula sa mga bituin. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad sa hardin, tumigil si Pagsikapan sa tabi ng isang kumpol ng mga halaman na may star-shaped na mga bunga. At ito, sabi niya, habang marahang hinahaplos ang mga dahon, ay ang Lunar Star Anise. Ang espesyal sa pampalasang ito ay kailangan itong anihin tuwing kabilugan ng buwan para lubos na makuha ang mahiwagang katangian nito. Ang mga mata ni Mang Cardo ay lumaki sa pagtataka. Kabilugan ng buwan. Bakit po ganon? Tanong niya, na puno ng kuryosidad. Sa kabilugan ng buwan, ang enerhiya sa aming mundo ay nasa rurok nito. Ang mga halaman, lalo na ang Lunar Star Anise, ay sumisipsip ng enerhiyang ito, at nagiging mas malakas ang kanilang mga katangian, paliwanag ni Pagsikapan. Kapag ginamit mo ito sa iyong pagluluto, hindi lamang basta lasa ang nadadagdag nito, kundi pati na rin ang enerhiya na maaaring magbigay ng kaginhawaan at kasiyahan sa kumakain. Habang hawak ni Mang Cardo ang isang bunga ng Lunar Star Anise, naramdaman niya ang banayad na panginginig nito sa kanyang palad. Ibig sabihin, ang simpleng pares ko ay maaaring magdala ng di lang kabusugan kundi pati na rin ng kasiyahan at kaginhawaan, tanong niya, lalong humanga sa kapangyarihan ng halaman. Sumang-ayon si Pagsikapan. Oo Mang Cardo, ang iyong pares ay hindi na magiging ordinaryong pagkain. Sa tulong ng mga pampalasang ito, magiging isang espesyal na karanasan ang bawat kagat. Nagpatuloy sila sa paglilibot sa hardin, at sa bawat hakbang, lumalalim ang pag-unawa ni Mang Cardo sa mahiwagang mundo ng mga duwende at ang kanilang koneksyon sa kalikasan. Ang bawat halaman ay tila nagtataglay ng isang lihim, isang espesyal na regalo, na kapag ginamit ng maayos, ay maaaring magbukas ng bagong dimensyon ng karanasan para sa sinumang makatikim ng kanyang lutuin. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay sa kaharian, dinala ni Pagsikapan si Mang Cardo sa isang bahagi ng hardin kung saan isang grupo ng mga duwende chefs ang abala sa pagluluto.
Ang lugar ay parang isang bukas na kusina sa gitna ng hardin, puno ng mga kakaibang kagamitan sa pagluluto at isang malawak na array ng mga pampalasa mula sa kanilang paglalakad. Mang Cardo, ito ang aming kusina ng eksperimento kung saan binubuo at pinapainam namin ang mga recipe gamit ang aming mga mahiwagang sangkap, ipinaliwanag ni Pagsikapan habang ipinapakilala siya sa pangunahing chef, si Chef Lirio. Si Chef Lirio, isang duwende na may mahabang puting balbas at maliit na salamin, ay ngumiti ng malawak. Maligayang pagdating Mang Cardo, narinig ko na marami kang natutunan sa aming hardin. Handa ka na bang isabuhay ang mga natutunan mo? Opo Chef Lirio, sabik na akong matutunan kung paano gamitin ang mga natatanging pampalasa na ito sa aking pares, sagot ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pananabik at kaunting kaba. Napakaganda, sambit ni Chef Lirio. Simulan natin sa Lunar Star Anise. Tulad ng pagkaalam mo, ito ay espesyal na pampalasa na dapat gamitin ng may pag-iingat. Susubukan natin itong isama sa iyong tradisyonal na recipe ng pares. Habang naghahanda sila ng sangkap, ipinaliwanag ni Chef Lirio ang tamang pagtimpla ng mga pampalasa. Ang pagluluto ay parang mahika rin, Mang Cardo. Kailangan mong balansehin ang mga sangkap ng may pag-unawa at respeto sa kanilang kapangyarihan. Si Mang Cardo, habang hinahalo ang sabaw at maingat na inilalagay ang Lunar Star Anise, ay nararamdaman ang bawat kilos niya ay may kabuluhan. Chef, paano ko malalaman kung tama ang dami ng pampalasa na ginagamit ko? Mahalaga ang intuisyon sa pagluluto, Mang Cardo. Makinig ka sa sabaw, pakinggan mo kung paano nagbabago ang amoy. Iyan ang magtuturo sa iyo kung kailan tama na ang dami, sagot ni Chef Lirio, habang patuloy na binabantayan ang proseso. Sa buong araw, tinuruan siya ni Chef Lirio at ng iba pang duwende chefs ng iba't ibang pamamaraan at recipe, mula sa paggamit ng silangan ng bughaw na luya para sa pagpapainit ng sabaw, hanggang sa paghahalo ng golden coriander para sa karagdagang tamis at lalim ng lasa. Sa pagtatapos ng araw, nang tikman ni Mang Cardo ang kanyang nilutong pares gamit ang mga natutunang teknik, hindi niya mapigil ang mapaluha sa labis na kagalakan. Parang hindi ko nakilala ang sarili kong luto. Hindi ko akalaing magagawa ko itong ganito kasarap. Si Chef Lirio, na nakangiti, ay nagsalita. Ang mahika Mang Cardo, ay nasa loob mo rin. Dinala mo ito dito, at ngayon, dala mo rin ang mahika ng aming mga pampalasa. Gamitin mo ito ng may karunungan. Sa gabing iyon, habang nakatingin sa mga bituin mula sa kaharian ng mga duwende, pinagnilayan ni Mang Cardo ang kanyang natutunan. Ang araw na ito ay hindi lamang nagbago ng kanyang mga kakayahan sa pagluluto, kundi pati na rin ang kanyang pananaw sa mundo at sa mga posibilidad na maaring dalhin ng bawat araw na may bagong kaalaman. Sa pagsapit ng madaling araw, isang mahiwagang portal ang muling nagbukas sa gitna ng hardin, dala ang malamig na simoy ng hangin mula sa mundo ng mga tao. Tumayo si Mang Cardo sa harap ng portal, may bitbit na bag na puno ng mga mahiwagang pampalasa at isang puso na puno ng inspirasyon at pasasalamat. Sa tabi niya, si Pagsikapan, ang duwende na naging gabay at kaibigan niya sa kakaibang yugto ng kanyang buhay. Handa ka na bang bumalik Mang Cardo? Tanong ni Pagsikapan, na may halong lungkot at kagalakan sa kanyang boses. Handang-handa na Pagsikapan. Hindi ko masukat ang aking pasasalamat sa iyo at sa iyong kaharian. Dahil sa inyo, nabago hindi lang ang aking pagluluto, kundi pati na rin ang aking pananaw sa buhay. Tugon ni Mang Cardo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon at pasasalamat. Si Pagsikapan ay ngumiti, ang iyong pasasalamat ay sapat na para sa amin. Tandaan mo Mang Cardo, ang mahika na dala mo ngayon ay may kapangyarihan na hindi lang nakapagpapasaya ng tiyan, kundi nakapagpapasaya rin ng puso. Gamitin mo ito ng may karunungan at pagmamahal. Sa isang huling yakap, nagpaalam si Mang Cardo kay Pagsikapan. Sa pagtawid niya sa portal, ang mga kulay at tunog ng kaharian ng mga duwende ay unti-unting nawala, at muling bumalik ang ingay at gulo ng Maynila. Nang makabalik si Mang Cardo sa maingay at mausok na Maynila, ramdam niya ang bigat at sigla ng lungsod na tila bago sa kanyang mga mata. Pag-uwi niya sa kanilang munting tahanan sa Tondo, masigla niyang sinalubong ang kanyang pamilya, bitbit ang mga natatanging pampalasa at mga bagong ideya para sa kanyang negosyo. Magandang gabi mahal, Junior. May kwento ako sa inyo, panimula ni Mang Cardo habang maingat na inilalapag ang mga dala sa mesa. Ang kanyang anak na si Junior ay agad lumapit, tiningnan ang mga makukulay na garapon, samantalang ang kanyang asawa, si Lorna,
ay may halo-halong ekspresyon ng pagtataka at excitement. Ano yang mga yan, Cardo? At saan ka ba talaga galing? Tanong ni Lorna, habang sinusuri ang mga kakaibang lalagyan ng pampalasa. Napadpad ako sa isang lugar na hindi mo aakalaing totoo, sa kaharian ng mga duwende, malumanay na sagot ni Mang Cardo. Ang mga mata ay kumikislap sa alaala ng kanyang pakikipagsapalaran. Doon ko natutunan ang mga lihim ng mga mahiwagang pampalasang ito. Hindi lang basta pampalasa, may kapangyarihan itong pagandahin ang lasa ng ating pares sa paraang hindi mo inakala. Si Lorna, kahit naguguluhan, ay nakinig ng mabuti habang detalyadong ikinwento ni Mang Cardo ang bawat pangyayari, mula sa kanyang unang pagkikita kay Pagsikapan, ang duwende, hanggang sa kanyang pag-aaral sa ilalim ng mga duwende chefs at ang mga mahiwagang pampalasang natutunan niyang gamitin. Kaya pala parang may iba sa'yo ngayon. Parang, mas masigla ka, mas inspirado, komento ni Lorna, unti-unting lumalambot ang pagdududa na napapalitan ng paghanga at suporta. Oo, at gusto kong gamitin ang lahat ng natutunan ko para mapabuti hindi lang ang ating negosyo, kundi pati na rin ang lasa ng bawat mangkok ng pares na ating ihahain, sabi ni Mang Cardo, puno ng determinasyon. Sigurado ako, magugustuhan ito ng mga suki natin. Si Junior, na buong oras ay nakikinig, ay biglang nagtanong, Pa, ibig sabihin ba mas masarap na yung pares mo? Mas maraming kakain. Ngumiti si Mang Cardo sa kanyang anak. Oo anak, at hindi lang yon. Maraming tao ang magiging masaya dahil sa bago nating handog. Mapapasaya natin sila sa bawat kagat ng ating pares. Nang gabing iyon, puno ng bagong pag-asa at excitement ang pamilya ni Mang Cardo. Ang simpleng hapunan ay naging isang selebrasyon ng mga bagong posibilidad, salamat sa mga mahiwagang aral mula sa kaharian ng mga duwende. Ang kanilang munting tahanan, puno ng pagmamahalan at suporta, ay handa na sa mga bagong hamon at tagumpay na darating. Maaga pa lang ay abala na si Mang Cardo sa pag-aayos ng kanyang kariton para sa muling pagbubukas ng kanyang pares stall sa kanto ng Tondo. Bagamat pareho pa rin ang hitsura ng kanyang lumang kariton, ang laman nito, ang mga sangkap at pampalasa, ay lubos nang nagbago. Nakapaskil sa gilid ng kariton ang isang bagong karatula na nagsasabing, subukan ang bagong espesyal na pares overload. Ang kanyang unang customer ng araw ay si Aling Clara, isang regular na suki. Cardo, ano itong bago mong pares? May iba ka bang ginawa? Tanong niya, habang tinatanggap ang isang mainit na mangkok ng pares. Opo Aling Clara, nagdagdag ako ng espesyal na mga rekado. Sana ay magustuhan ninyo, sabi ni Mang Cardo, masayang inaabangan ang kanyang reaksyon. Pagkatikim ni Aling Clara, agad lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Cardo, mas masarap ito kaysa dati. Ano tong mga espesyal na rekado mo? Saan mo nakuha? Tingin ko, basta masarap, wag na nating alamin kung saan nanggaling diba, biro ni Mang Cardo, habang pinapanood si Aling Clara na tila mas lalo pang nasiyahan sa kanyang pares. Pinili ni Mang Cardo na ilihim ang tungkol sa kaharian ng mga duwende at ang mahika ng mga pampalasa, isang lihim na nais niyang ingatan para sa kakaibang karanasan ng kanyang mga customer. Habang tumatagal ang umaga, dumarami ang mga customer na naaakit ng bango at balita tungkol sa kanyang pares. Lumapit si Mang Berto, isang bihirang dumalaw sa kanyang stall dahil sa pagiging mapili sa pagkain. Naririnig ko na may bago kang timpla, Cardo. Totoo ba nakakaiba ang lasa nito? Subukan niyo po Mang Berto, at sabihin niyo sa akin kung ano ang palagay ninyo, nakangiting alok ni Mang Cardo. Nang matikman ni Mang Berto, nagsalita siya, Cardo, ito ang pinakamasarap mong luto. Paano mo nakuha tong lasa na to? Ibang klase, lihim lang ng mga espesyal na pampalasa Mang Berto. Masarap talaga kapag may bago tayong natututunan at naidadagdag sa ating luto, sagot ni Mang Cardo, tuwang-tuwa sa positibong reaksyon. Habang nagpapatuloy ang araw, puno ng papuri ang kanyang kariton. Ang sarap ng bago mong recipe Cardo, at talagang espesyal ang lasa. Babalik ako ulit bukas, ang ilan sa mga papuri na naririnig niya. Ang bawat papuri ay nagdadagdag ng kumpiyansa kay Mang Cardo. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Mang Cardo ang mga naiwang mangkok na mabilis na naubos, naramdaman niya ang isang malalim na kasiyahan. Hindi lang dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, kundi dahil alam niyang sa bawat mangkok ng pares na kanyang inihain, ay may hatid siyang kakaibang saya sa kanyang mga suki. Ang lihim ng kanyang espesyal na pampalasa, bagamat itinago, ay naging susi sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay bilang tindero ng pares sa Tondo.
Habang ang araw ay sumisikat sa makulay na komunidad ng Tondo, hindi lang ang init ng araw ang naramdaman ni Mang Cardo kundi ang init din ng dumadaming mga tao na pumipila sa kanyang pares stall. Ang balita tungkol sa kanyang binagong pares na may espesyal na rekado ay mabilis na kumalat, at ngayon, bawat araw ay parang pista sa kanyang munting kariton. Isang umaga, isang team mula sa lokal na istasyon ng telebisyon ang dumating upang mag-feature sa kanyang pares. Mang Cardo, maaari ba namin kayong interviewin? Narinig namin na ang inyong pares ay talaga namang kakaiba at hinahanap-hanap ng marami, sabi ng reporter na si Miss Gina, habang inaayos ng kanyang cameraman ang equipment. Opo, walang problema, masayang tugon ni Mang Cardo. Habang kinakapanayam, ipinaliwanag niya kung paano niya pinahusay ang kanyang pares. Simple lang po ang sikreto, pagmamahal sa pagluluto, at sa pagtuklas ng mga bagong rekado na magpapasarap pa lalo sa ating paboritong pares. Habang naka-ere ang interview, lalo pang dumami ang tao. Mang Cardo, simula nang matikman ko ang pares mo, hindi na ako kumakain ng pares sa iba, sabi ng isang suki na si Aling Mirna, na masayang nakipagkwentuhan sa ibang naghihintay. May magic talaga sa lasa, parang bumabalik ako sa kabataan ko. Oo nga, sagot ng isa pang customer na si Kuya Joel. Dati-rati, dumadaan lang ako, pero ngayon, araw-araw na akong suki. Kailangan ko na ng daily dose ng pares ni Mang Cardo. Sa tabi ng kariton, si Mang Cardo ay labis na natouch sa mga papuring kanyang natanggap. Ang bawat ngiti at pasasalamat mula sa kanyang mga customer ay nagbibigay sa kanya ng higit pang inspirasyon na pagbutihin pa ang kanyang pagluluto. Sa totoo lang, hindi ko inakala na aabot sa ganito, pagmumuni-muni ni Mang Cardo habang saglit na tumigil sa pagluluto para magpunas ng pawis. Nagsimula lang ako sa paghahanap ng paraan para maiba ang aking pares, pero ngayon, parang naging parte na ito ng araw-araw na buhay ng mga tao dito. Ang pagkilala ng media at ang patuloy na pagdagsa ng mga tao ay nagdala ng bagong sigla hindi lamang sa kanyang negosyo, kundi pati na rin sa komunidad. Marami sa kanyang mga kapitbahay ang nagpasalamat sa kanya dahil sa pagdala ng positibong atensyon sa kanilang lugar. Cardo, salamat ha. Dahil sa iyo, mas maraming tao ang nakakakita ng maganda dito sa atin, sabi ni Mang Ed, isang matandang residente. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Mang Cardo ang paglubog ng araw, at ang mga naiwang bakas ng pila sa kanyang stall, naramdaman niya ang isang malalim na kasiyahan. Hindi lang dahil sa kanyang tagumpay kundi dahil sa kanyang naging kontribusyon sa pagbibigay ng saya at pagkakaisa sa kanyang komunidad. Ang patuloy na tagumpay ng pares ni Mang Cardo ay hindi lamang nagdulot ng pagdami ng kanyang mga suki, kundi nagbigay din ng pagkakataon para sa kanya na mapalawak pa ang kanyang negosyo. Napagtanto niyang hindi na sapat ang isang stall para matugunan ang lumalaking pangangailangan para sa kanyang pares. Isang umaga, habang naghahanda para sa araw ng pagbebenta, kinausap ni Mang Cardo ang kanyang asawa, tungkol sa isang mahalagang desisyon. Lorna, iniisip ko na panahon na para magbukas tayo ng mas maraming stall at baka kahit maliit na restaurant. Ano sa palagay mo, Cardo? Matagal ko na yang iniisip, sagot ni Lorna, na may ngiti sa kanyang mukha. Nakikita ko na gustong-gusto ng mga tao ang pares mo. Sigurado akong susuportahan nila ang paglago ng ating negosyo. Hindi nagtagal, nagbukas si Mang Cardo ng 2 pang stall sa iba't ibang bahagi ng Tondo. Pinili niya ang mga lokasyon na malapit sa mga paaralan at opisina, lugar kung saan maraming tao ang naghahanap ng masarap na pagkain sa tanghalian. Hindi lamang ito nagdala ng mas maraming kita kundi nagbigay din ng trabaho sa ilang lokal na residente. Cardo, maraming salamat sa pagkakataong ito, sabi ni Berto, isa sa mga bagong hire na dati ring suki ni Mang Cardo. Dahil sa trabahong ito, nakakatulong ako sa pamilya ko nang hindi na kailangan pang lumayo. Magtulungan lang tayo dito, Berto, sagot ni Mang Cardo. Gusto kong maging bahagi ang marami sa atin sa paglago ng negosyo. Sama-sama tayong lahat sa pag-asenso. Ang tagumpay ng mga bagong stall ay nagbigay daan para sa isang mas malaking hakbang, ang pagbubukas ng isang maliit na restaurant. Itinayo ito ni Mang Cardo sa Santa Mesa, isang lugar na madaling puntahan para sa karamihan. Ang restaurant ay hindi lamang nag-alok ng pares kundi pati na rin ng iba pang lokal na pagkain, ginagawa itong isang hub ng komunidad kung saan nagtitipon-tipon ang mga pamilya at kaibigan. Sa araw ng grand opening ng restaurant, hindi mapigilan ni Mang Cardo ang kanyang emosyon. Hindi ko inakalang aabot tayo sa ganito.
Salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Sa bawat hakbang ng paglago ng kanyang negosyo, isinama ni Mang Cardo ang kanyang pamilya at ang komunidad. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang isang personal na tagumpay kundi isang tagumpay ng buong komunidad na kanyang kinabibilangan. Sa pagtatapos ng taon, ang kanyang negosyo ay hindi lamang nakilala sa Tondo kundi naging isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng lokalidad. Mula sa isang simpleng tindero ng pares, si Mang Cardo ay naging isang halimbawa ng kung paano maaaring magtagumpay ang isang tao, habang tinutulungan ang kanyang kapwa at ang kanyang komunidad. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami, isang patunay na ang pagsisikap, pagmamahal sa ginagawa, at ang pagnanais na makatulong sa iba ay susi sa tunay na tagumpay. Habang umuunlad ang negosyo ni Mang Cardo, nagkaroon din siya ng kakayahan na gawin ang ilang matagal na niyang pinapangarap para sa kanyang pamilya. Isa na rito ang pagbili ng mas magandang tahanan sa isang tahimik na parte ng Tondo, kung saan mas malaki ang espasyo at mas komportable ang pamumuhay para sa kanyang pamilya. Bukod pa rito, nakabili rin siya ng isang Toyota Hilux, isang sasakyang matagal na niyang pinapangarap at magagamit niya rin sa pagpapalawak ng kanyang negosyo. Isang hapon, habang nakaupo sila sa kanilang bagong sala, tinanaw ni Mang Cardo ang kanilang bagong sasakyan na nakaparada sa labas. Mahal, Junior, dati-rati, pangarap ko lang magkaroon ng bagong sasakyan. Ngayon, heto na, may sasakyan na tayo, maluhaluhang sabi ni Mang Cardo, hindi makapaniwala sa malayong narating ng kanilang buhay. Si Lorna, na abala sa pag-aayos ng ilang bagay sa bahay, ay lumingon at ngumiti. Napakalayo na nga nang narating natin, Cardo. Lahat ng ito, bunga ng iyong sipag at tiyaga at sa mga mahiwagang rekado galing sa kaharian ng mga duwende. Hindi lang naman para sa atin ito, kundi para din sa kinabukasan ni Junior. Nakatanggap ng kanyang sariling kwarto si Junior, isang bagay na kanyang pinangarap mula pa noong bata siya. Pa, ang ganda ng kwarto ko. Salamat pa, proud ako sa'yo, masayang sabi ni Junior. Anak, gusto ko lang na magkaroon kayo ng mas magandang buhay kaysa sa nakaraan natin. Lahat ng ito, para sa inyo, sagot ni Mang Cardo, habang pinagmamasdan ang kanyang asawa at anak, na puno ng pasasalamat sa puso. Naging sentro ng kanilang pag-uusap ang mga plano para sa hinaharap, kung paano pa nila mapapalawak ang negosyo, at kung paano nila magagamit ang bagong sasakyan para sa mas epektibong distribusyon ng kanilang produkto. Ito pick up natin, magagamit natin ito para madala sa mas malayong lugar ang pares. Mas maraming tao pa ang matitikman ng ating luto, paliwanag ni Mang Cardo. Sigurado ako, lalong uunlad pa ang negosyo natin. At sa bawat paglago, nandyan ka, palaging nagpapasalamat at hindi nakakalimot sa pinanggalingan, sabi ni Lorna, hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Sa pagtatapos ng araw, habang tahimik na nakaupo silang mag-anak sa kanilang bagong sala, naramdaman ni Mang Cardo ang malalim na kasiyahan at kapayapaan. Hindi lang dahil sa mga material na bagay na kanilang nakamit kundi dahil sa pagmamahalan at suporta na lalong tumibay sa kanilang pamilya. Ang mga pangarap na minsan ay tila malabong abutin ay naging katotohanan, at ito ay nagbigay ng inspirasyon at lakas sa kanya na patuloy na magsikap at mangarap hindi lang para sa sarili kundi para sa kanyang pamilya at kapwa. Isang hapon, habang si Mang Cardo ay abala sa pag-aayos ng mga bagong sanga ng kanyang negosyo, isang pamilyar na hitsura ang lumitaw sa kanyang paningin. Sa gitna ng mga customer na masayang kumakain ng pares, nakita niya si Pagsikapan, ang duwende na may malaking papel sa kanyang tagumpay, nakatayo at nakangiti sa kanya. Pagsikapan, sigaw ni Mang Cardo, halos hindi makapaniwala na muling nakita ang kaibigan mula sa kaharian ng mga duwende. Mabilis niyang nilapitan si Pagsikapan, masayang masaya sa hindi inaasahang muling pagkikita. Cardo, kumusta ka na? Nakita ko ang iyong tagumpay mula sa malayo at nais kong makita ito sa aking mga mata, sabi ni Pagsikapan. Ang kanyang mata ay kumikislap sa tuwa at paghanga. Napakaganda ng iyong ginawa dito, Cardo. Hindi lang ang iyong buhay ang iyong binago, kundi pati na rin ang buhay ng iyong mga kapwa. Totoo ngang mahusay mong ginamit ang mga pampalasa, patuloy ni Pagsikapan. Naglakad sila papunta sa isang tahimik na sulok ng restaurant, kung saan sila ay umupo at nag-usap ng masinsinan. Pagsikapan, hindi ko maipaliwanag kung gaano kalaki ang iyong naitulong sa akin. Ang mga pampalasa, oo, ngunit higit pa roon, binigyan mo ako ng lakas ng loob na paniwalaan ang aking kakayahan. Dahil sa'yo,
Hindi lang nagbago ang aking negosyo, kundi pati na rin ang buhay ng aking pamilya at ng mga taong umaasa sa akin. Natutuwa akong marinig yan, Cardo, tugon ni Pagsikapan. Alam mo, ang mga duwende ay naniniwala na ang tunay na mahika ay nangyayari kapag binahagi mo ito sa iba. At nakita ko na ginawa mo ito ng may kabutihang loob at kagandahang asal. Habang nag-uusap, ibinahagi ni Mang Cardo ang mga kwento ng mga taong natulungan niya, mula sa mga empleyado na nakahanap ng mas matatag na trabaho hanggang sa mga customer na natagpuan ang kasiyahan sa kanyang pares. Pagsikapan, sana ay mas marami pa akong magawa. Gusto kong palawakin pa ang negosyo, hindi para sa sarili kong kapakinabangan, kundi para makatulong pa sa mas maraming tao, sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pangarap. Naniniwala ako sa iyo, Cardo, at alam kong marami ka pang magagawa. Ang iyong puso at dedikasyon ng iyong pinakamahusay na pampalasa, sagot ni Pagsikapan, na may ngiting puno ng pagmamalaki. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam si Pagsikapan na kailangan na niyang bumalik sa kaharian ng mga duwende. Alagaan mo ang iyong mahika, Cardo. At tandaan mo, laging may lugar para sa kabutihan sa mundong ito. Habang lumalayo si Pagsikapan, naiwan si Mang Cardo na may bagong inspirasyon at pagpapasalamat sa kanyang puso. Sa pagbalik niya sa kanyang mga gawain, lalo siyang naging determinado na ipagpatuloy ang kanyang misyon na magdala ng positibong pagbabago sa kanyang komunidad, bitbit ang mahika na unang dinala sa kanya ng isang mabait na duwende. Ang lokal na komunidad sa Tondo ay nagtipon para sa taunang pista ng pagkain, isang okasyon na pinakahihintay ng marami. Sa taong ito, lalong espesyal ang pagdiriwang dahil kinilala si Mang Cardo bilang hari ng pares sa Maynila. Ang buong kapistahan ay puno ng kasiyahan, musika, at syempre, ang walang katapusang pagkain na nagpapakita ng kultura at tradisyon ng lugar. Habang naghahanda sa kanyang espesyal na pwesto sa fiesta, pinagmamasdan ni Mang Cardo ang mga tao na dumarating. Marami sa kanila ay kanyang mga suki, at marami rin ang mga bagong mukha na sabik na matikman ang kanyang sikat na pares. Cardo, binabati kita. Talaga namang ikaw na ang hari ng pares dito sa atin, bati ni Aling Mirna, isa sa kanyang mga pinakamatapat na customer, habang lumalapit sa kanyang stall. Talaga pong malaking karangalan ito, Aling Mirna. Salamat po sa inyong suporta, sagot ni Mang Cardo, ang kanyang ngiti ay sumasalamin sa kanyang pasasalamat. Habang lumalalim ang gabi, isang lokal na opisyal ang nagbigay ng formal na pagkilala kay Mang Cardo. Sa ating minamahal na Mang Cardo, na hindi lamang nagbigay ng sarap sa ating mga panlasa, kundi nagbigay din inspirasyon sa ating komunidad sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang sining. Ipinagkakaloob namin sa iyo ang pagkilala bilang hari ng pares sa Maynila. Tumayo si Mang Cardo sa entablado, at sa harap ng kanyang kapwa taga-Tondo, nagbigay siya ng maikling talumpati. Mga kababayan, isang malaking karangalan ang tumayo dito sa inyong harapan. Ang lahat ng ito, ang pagkilala, ang pista, ang pagdiriwang, ay hindi lamang para sa akin kundi para sa ating lahat. Ang bawat mangkok ng pares na inihahain ko ay bunga ng ating sama-samang pagmamahal at suporta sa isa't isa. Habang nagsasalita siya, damang-dama ni Mang Cardo ang bigat ng responsibilidad at ang lalim ng kanyang pasasalamat. Nais ko ring pasalamatan ng isang hindi pangkaraniwang kaibigan, na kahit wala siya ngayon dito, ay malaki ang naging parte sa aking buhay. Salamat sa tulong at sa mga aral na itinuro niya sa akin. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagpalakpakan ang mga tao, puno ng paghanga at respeto. Si Mang Cardo, bagamat kilala na ngayon bilang hari ng pares, ay nanatiling mapagkumbaba at laging handang maglingkod sa kanyang komunidad. Sa pagtatapos ng pista, habang nagliligpit si Mang Cardo sa kanyang stall, lumapit ang kanyang pamilya. Pa, sobrang proud kami sa'yo, sabi ni Junior, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga. Oo nga, Cardo, ikaw ang aming hari hindi lang dahil sa pares mo, kundi dahil sa iyong puso at pagmamahal, dagdag ni Lorna, habang mahigpit na niyayakap ang kanyang asawa. Nang gabing iyon, habang nakaupo silang mag-anak sa kanilang bagong bahay, pinag-uusapan nila ang mga pangyayari at ang mga plano para sa hinaharap. Para kay Mang Cardo, ang pista ay hindi lang isang pagdiriwang ng kanyang tagumpay, kundi isang paalala ng kanyang misyon na patuloy na maglingkod at mag-inspire sa kanyang komunidad. Sa puso niya, ang tunay na mahika ng pares ay nasa pagbabahagi nito sa bawat tao na umaasa at sumusuporta sa kanya.